Alright, good morning once again mga kapuso. Welcome to the beautiful beach of Boracay. I'm sure hindi kayo nagugulat kapag meron kayong kakilala na uwi galing Boracay. Either may dreadlocks, may naka-braid ang buhok, or may henna tattoo. Kaya kasi marami talagang serbisyo na nagaganap dito sa Boracay na katulad ng mga yan. Unahin na muna natin ang pagde-dreadlocks. Kasama ko ngayon si Asobe, 5 years na nagde-dreadlocks. At gusto natin malaman kung paano nga ba nila ginagawa ang dreadlocks. Una muna, ano yung gamit-gamit mong pangsungkit? Crochet or gansilyo. Crochet or gansilyo. Bakit kailangan yan habang nagde-dreadlocks ka? Para mabuo mo yung bilog na ganito, kailangan mo gamitin ng gansilyo para ipasok mo sa dyan. At yung mga nagkabuhol-buhol na mga buhok, may sabit niya dyan, may pasok dito para magka-cross siya. Para mag-cross yung buhok. So ginagamit mo yung crochet para ipasok mo doon, hugutin mo yung para magkabuhol-buhol silang dalawa. Okay, kailangan syempre pag dreadlocks mahabang buhok mo. Gaano kaiksi pwede? 3 inch. Okay, sa 3 inches na yon, gaano katagal para matapos ang buong ulo? 6 hours. 6 hours. Pinakamahaba na yan. Maximum 6 hours. Magkano yun? Sa inyo is yung regular rate. 2.5. Yun yung pinaka-minimum. Siyempre, pag mas mahaba buhok, mas mahal. Alright, man. Okay. Punta naman tayo ngayon. Wow! Sa mga nagagandahan, nagpapa-braid. Of course, kasama natin ngayon si Miss Joy. Parang medyo professional si Miss Joy dahil ilang years na ho kayo nagbe-braid? Going on 4 years na po. Going on 4 years, parang medyo automatic na yung paggawa ni ma'am. So, paano nga ba mag-braid? Left over right? Right over left? Ano bang nangyayari dyan, ma'am? Actually, full ng hair. Okay. Tapos, divided into 3. Divided into 3. It depends. Left over right or right over left. Okay. Left over right, right over left. It depends. Ano po yung gusto ninyo? At gumagamit kayo ng rubber band. Rubber bands. Ito po, yung spray kailangan. Pwede bang malalaki? Pwede. Hindi, then look what I'm doing. Oh, pwede ba yan? Parang balik. Pwede rin. Pero kailangan magaling ka mag-maintain. Opo. Kasi pwede, babaho. Yes, babaho po siya. O, pag-maintain po, the way you wash is, kuha po kayo ng tabo, lagay ng tubig, mix yung shampoo hanggang pumula, lagay sa ulo, leave ng ilang minutes, tapos banlawan ng maigi. Wag lang po yung conditioner kasi magkakaroon po kayo ng balakubak pag hindi na-rinse ng maigi. Okay, Miss Susan, punta naman tayo ngayon sa, isa sa mga talagang kinagigiliwalan ng mga tao pupunta sa Boracay, ang paghihena. Kasama natin ngayon si Kuya Randy. Kuya Randy, di ba alam kong hindi basta-basta na pwede ka maglagay ng henna sa kahit anong skin, correct? Oo, kailangan. Kailangan may skin test na lagay dito sa yung gilid ng kamay. Tapos, after 30 minutes, balik ka sa NRTs kung walang reaction. Ano yung reaction? Ano yung itsura ng reaction? Namumula po yung hindi na pala. Okay. Tapos, nakakate. Pero, isa din na kailangan hindi ka wala kang pawis bago mamaya na parang wala reaction. Now, sabihin na natin after 30 minutes, okay na ako, Kuya Randy. Siyempre, pipili na ako ng disenyo yan. Kung gaano kalaki. Ito, pipili ka lang sa catalog. Di ba? Tapos nun, pag natapos mo na yung disenyo, hanggang kailan pwede kang maligo? Kailangan ka ba magantay pa? After 2 hours, i-wash mo siya para matanggal yung flakes. And then, 2 weeks siya mawala. So, okay, maraming salamat Kuya Randy. Kita niyan, napakadami po ang pwedeng gawin dito sa Island of Boracay sa aming pagbabalik. Nako, marami pa talaga kaming gagawin. Of course, with Monica and the very sexy Miss Susan, which will reveal herself later on. Sa aming pagbabalik, babalik po ako ng init. Mami, sumunod na lang.